Saan galing ang kidlat? Alamin ang science sa likod ng kislap. Ang kidlat ay isang malakas at biglaang paglabas ng elektrisidad sa atmosfera. Isa ito sa mga pinakamatitingkad na anyo ng natural na kuryente. Saan nagmumula ang kidlat? Nagmumula ang kidlat sa mga ulap na may matinding pagimbak ng kuryente, partikular sa cumulonimbus na uri ng ulap na kadalasang dala ng thunderstorms. Paano nangyayari ang kidlat? Una, habang bumubuo ang ulap, nagkikiskisan ang maliliit na yelo at tubig sa loob nito. Pangalawa, dahil sa pagkikiskisan, nagkakaroon ng positibo at negatibong karga sa iba't ibang bahagi ng ulap. Pangatlo, karaniwan, ang itaas ng ulap ay nagkakaroon ng positibong karga at ang ibaba ay negatibo. At pang-apat, kapag sobrang laki na ng pagkakaiba ng karga, naghahanap ng paraan ng kuryente para lumipat. Ito ang sandaling lumilikha ng kidlat, papunta man sa lupa, ibang ulap o loob ng parehong ulap. Ano ang senyales na magkakaroon ng kidlat ang isang ulap? Una, makapal at itim na ulap o ang tinatawag na cumulonimbus clouds. Pangalawa, malamig at maalinsangang hangin bago ang bagyo o thunderstorm. Pangatlo, biglaang katahimikan pagkatapos ng malalakas na hangin. Pang-apat, naririnig na kulog lalo na kung palapit ito. At ang panglima, makakapal na ambon o ulan na biglaang sumusunod sa mainit na panahon. Ano ang pinagkaiba ng kulog sa kidlat? Ang kidlat at kulog ay magkasama laging nangyayari pero magkaibang bagay sila. Ang kidlat ang nakikita mong maliwanag na para bang kumikislap mula sa langit. Ito ay kuryente na dumadaan sa hangin. At ang kulog naman ay ang ingay o dagundong na naririnig mo pagkatapos ng kidlat. Ito ay tunog na likha ng biglaang pag-init at pag-expand ng hangin sa paligid ng kidlat. Ang paliwanag ng science ukol rito, kapag may kidlat, umiinit ang hangin sa paligid nito ng hanggang 30,000 degrees Celsius. Mas mainit pa sa ibabaw ng araw. Dahil dito, ang hangin ay biglang lumalawak o lumolobo, na siyang lumilikha ng shockwave o malakas na tunog, at ito ngayon ang kulog. Bakit nauuna ang kidlat kaysa kulog? Dahil mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog. Kaya kahit sabay silang nangyari, una nating nakikita ang kidlat bago pa marinig ang kulog. Ano-ano ang mga bagay na maaaring tamaan ng kidlat? Ang kidlat ay laging naghahanap ng pinakamadaling daan papunta sa lupa. Karaniwan ito ay ang mataas, matulis at conductive na bagay. Kaya't ang mga sumusunod ay maaaring tamaan ng kidlat. Una, matataas na gusali at mga tore. Tulad ng cellphone towers, skyscrapers at church steeples. Matataas kasi ang mga ito kaya unang naaabot ng kidlat. Pangalawa, mga puno, lalo na ang nag-iisa sa gitna ng bukas na lugar. Open area. Ang kahoy ay may moisture sa loob na pwedeng magdala ng kuryente. Kaya delikado ang magtago sa ilalim ng puno habang kumikidlat. Pangatlo, mga poste, antena at metal structures. Ang metal ay conductor, madaling daanan ng kuryente. Pang-apat, mga taong nasa open area. Halimbawa, mga magsasaka sa palayan, naglalaro sa field, o naglalakad sa kalsada habang walang proteksyon. Kahit ang katawan ng tao ay pwedeng daanan ng kuryente. Panglima, mga sasakyan. Bagamat bihira ang direktang pinsala, pwedeng tamaan ng labas, lalo na kung may antena o metal sa taas. Pero safe pa rin ang loob dahil sa tinatawag na Faraday cage effect. At ang pang-anim, tubig tulad ng lawa, dagat o swimming pool. Delikado lumangoy habang may kidlat dahil ang tubig ay mahusay na konduktor ng kuryente. Narito ang ilang tips kung paano maiwasan ang panganib na dala ng kidlat. Una, huwag manatili sa open area. Kung nasa bukid, playground o open field ka at kumikidlat, agad na humanap ng mas ligtas na lugar na may bubong. Pangalawa, iwasang tumayo sa tabi ng mataas na bagay. Huwag magtago sa ilalim ng puno,
poste o tower. Maaaring tamaan ito ng kidlat at madamay ka. Pangatlo, umiwas sa tubig. Huwag maligo sa ulan, lumangoy sa dagat, ilog o swimming pool kapag may kidlat. Ang tubig ay magandang daluyan ng kuryente. Pang-apat, huwag humawak sa metal. Iwasan ang paggamit ng payong na may metal o paghawak sa rehas, bisikleta o anumang bakal sa labas habang kumikidlat o may thunderstorm. Panglima, manatili sa loob ng bahay o sasakyan. Kung hindi ka makauwi agad, pwedeng maghintay sa loob ng sasakyan na may saradong bintana. Ang loob ng kotse ay ligtas dahil sa Faraday effect. Pang-anim, iwasan ang paggamit ng gadgets na nakasaksak. Huwag gumamit ng cellphone na nakakakonekta sa charger o tumawag habang may thunderstorm. Maaari kasing dumaan ang kuryente sa linya. At pang-pito, isara ang bintana at tanggalin sa saksakan ng appliances para makaiwas sa power surge o pagkasira ng gamit sa bahay. Ikaw, isa ka rin ba sa natatakot kapag may kidlat? Comment mo ang yes kung natatakot ka. Para sa mas marami pang kakaibang kaalaman, like, follow, and i-share mo na rin sa tropa mong mahilig sa science o sa mga mahilig sa wow moments. Kita-kits sa susunod na kislap ng kaalaman.